So yun guys, welcome back sa channel natin na naman, no? Napipilitan tayong gumawa ng video, gawa ng mga comment nila, no? So shoutout natin yung nag-comment sa last video natin ng Ancient Slate, no? Sino ba unahin natin? Eto si Atiavana de la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Si Atiavana de la Cruz. Sabi niya, regards ako kay Bugoy Boss Gab. Top 3 yan sa S553. Sa lahat ng player ng S553 guys, shoutout sa inyo lahat yan. So hindi siya nagbanggit ng guild, no. Ang sabi niya, nung di pa ako nag-quit buffer na account ko ni Tubi ngayon. Buffer na lang daw yung account niya ni Tubi. Itong Tubi na sinasabi niya, parang malakas na ano to, yung summoner to Kargado to. Shoutout din natin tong Tubi na to, no. Minsan nakakasalubong natin sa Ethereal Pack. Napakakatineto guys, no. Itong Tubi, sabi niya, top 1 daw to sa cross. So top 1 niya to yung Tubi. Tapos top 2 naman daw si Mr. Nova. O nga, mukhang ito man nakakalaban namin minsan sa Apex yata. Itong mga to malalakas, sobra talaga. Grabe kargado itong mga account to. So shoutout natin yan, no? Yung 2B tsaka yung Mr. Nova, yung mga malalakas na yan. Solid na mga ano yan. Solid na mga kalaban namin talaga makakate. Tapos shoutout din natin si Cap. Ano ba to? Ang YouTube name niya is Adrian Ace Bueno. Shoutout next beat boss, kasama mo ko dyan sa event. Pa-shoutout Cap ng S609. Server 609. So kasama daw siya dito sa last video natin na Ethereal Pack, no? Napanood niyo siguro. Shoutout sa inyo lahat dyan, pre. S609, no? Solid. Mga still na naglalaro pa rin hanggang ngayon. Tapos, ito yung gagawin natin ng ano, no? Pasok muna tayo sa game. Gagawa natin ng tawag dito ng content. Shoutout natin si Valiant Reco. Sabi niya, boss, PK tips naman dyan. Hehe, para magkaroon ng konting diskarte sa PK. Ay, nako talaga. Natutuwa ako dito sa mga nagko-comment. Sa totoo lang. So guys, tara, pag-usapan natin, no? Yung PK. Pag-usapan natin yung PK na yan na controversial na controversial na ang tawag rito, controversial na part lagi ng game, no? Guys, kasi ito, wag nyong as pansariling opinion ko lang to, gaya ng sabi ko nung last last video natin. Alam ko nabanggit ko rin yung PK na yan. Guys, unang-una talaga, no? Ito kasi talagang nilalaro nyo. Kung mga naglalaro man kayo, sa mga nanonood nito, mga hindi nakakanood, mga part lang ng kwento, mga tropa-tropa lang dyan, mga ka-server, ka-cross-server, lahat na naglalaro ng game na to, pati ng MU Immortal. Guys, unang-una, kailangan nyong maintindihan na itong napili nyong laro is PK game. No, yun ang unang-unang kailangan nyong itatak sa isip nyo na kapag pinasok nyo yung game na to, dapat ready ka talaga kayo for PK. No? Itong MMORPG na to, gaya ng sabi ko noong nakaraan, yung mga gamer mindset kasi talaga, ito real talk talaga to, no? Yung mga gamer mindset, yung mga matatagal na naglalaro, sa kanila yung PK parang fuel yun sa pagkatao nila, no? Sila yung mga taong pag pinikay mo sila, yung mga gamer, nag-iisip ngayon ng paraan yan kung paano babawi, inaaral yung game, nagpapalakas, yung iba nag-e-spend. Kung wala ka man pag-spend, gumagawa ng paraan para makabawi sa PK sa kahit anong paraan. No? Hindi mo kailangang umiyak. Ang daming umiyak sa PK, guys. Totoo lang dito sa server namin, ayoko na lang banggitin yung mga pangalan, no? May mga napipk sa local, iiyak. May napipk sa cross, iiyak. Ipapaliwanag mo na, hindi nga yung sadya. Nag-iiyakan sila, guys, no? Patatawa ka, may message ka pa nila sa word chat, sa GC. So ayoko na magbanggit ang pangalan. Yung mga kalaban naman natin sa cross, eto, ayoko rin banggitin yung pangalan, tamaan na sila, no? Isipin nyo, guys, ang ginagawa ng mga ka-PK natin sa cross, matatawa ka talaga. Minsan kasi napapanood ko sila Isipin nyo, guys, nag-aabang sila sa sa teleport area. Halimbawa, papasok ka ng sanctuary. 'Di ba? Usually sa wire 1 ka unang papasok. Guys, nagtsatsaga sila mag-abang doon para pag may nag-portal sa sanctuary na mga auto player,
ma-PK nila. Alam niyo yun, nagtsatsaga silang magsayang ng oras ng effort na magabang doon sa sa part ng area na yun ng map na yun para i-PK yung mga auto player, which is hindi nila alam kung natutulog, nagtatrabaho, kumakain. Alam mo yung masaya yung buhay. Sila, ginugugol nila yung oras sila para lang mag-abang doon. Which is, akala nila, nakakatulong sa kanila. Hindi nila alam. Akala nila, dinedelay nila yung pinipikay nila. Guys, hindi. Bas dinidelay nila yung sarili nila. So, yun na wag nyong gagawin, guys. Ito, isang pinakamabigat na tip, no? Wag nyong sasayangan yung oras nyo sa PK kapag alam nyo na yung pinipike nyo is auto player. Guys, sayang yung oras nyo. Pagtatawanan kayo, maniwala kayo sa akin. Kahit sabihin nyo pang naka-auto clicker kayo, or kung ano man yung dahilan nyo na hindi rin kayo manual. Guys, pag sinayang nyo yung oras nyo sa PK, which is nandun yung presence nyo, di ba? Na hindi naka-auto PK yung character nyo, lugi kayo ron. Guys, maniwala kayo sa akin sa hindi. Lugin-lugi kayo ron. Wag nyong gagayahin yung ganyang discarding tanga yung. Promise. I-delay nyo yung sarili nyo. Hindi nyo rin i-enjoy kasi yung pinipike nyo, hindi naman nakikita ang pinipike nyo sila or hinahayaan lang kayo kasi pinagtatawanan nila kayo na lang bumukha kayong tanga. No? Yun isa sa mga tip ko sa inyo. Wag nyo hayaan pagtawanan kayo ng pinipike nyo, guys. Kayo kawawa. Isipin nyo, nagbibigay kayo ng todo effort na mag-manual para lang i-PK yung mga auto player. Diba? Sinasayang nyo yung oras na dapat nagpa-farm kayo, nagpapa-level, para abangan sila sa isang spot na alam nyong babalik at babalik din naman. Minsan nag-aantay kayo, hindi na yung babalik kasi lilipat ng ibang map. Alam nyo yun? So, suggestion ko lang, no? Ulitin ko, guys. MU Monarch C or MU Immortal man yan, sure ako ng MU Immortal, since parang parehas ng MU Immortal, PK game to, guys, eh. Yung mga nag-iiyakan, sa totoo lang, ayoko na lang silang masyadong pakinggan, ano? Kasi toxic talaga kung papatulan pa. Although minsan, kailangan mo rin silang pagsabihan. Pero kung sasayangin may oras mo sa kanila kapaliwanag, nonsense, guys. No? So, ang pinaka the best tip for PK, mag-PK ka, mag-enjoy ka. No? Hindi yung sasayangin mo yung oras mo, hindi yung mag-iiyak ka. Kung talagang real gamer ka, pag na-PK ka, trash talk ka ng konti. Tapos, mag-isip ka ng paraan. No? I-enhance mo yung gaming style mo. Oh, kung spender man yan, talagang di mo kaya, maglubay ka. Ganun talaga, meron talagang ganun sa game na talagang hindi mo sobrang kaya yung kalaban mo na yon. Maghanap ka ng paraan para bawian siya. Halimbawa, yung mga cross server niya na kaya mo, yung mga ka-guild niya, doon ka bumawi. Hindi yung, alam mo yun, pipilitin mo labanan yung hindi mo naman talaga kaya. Diba? Sayang yung oras mo. Gawa ka ng ibang gameplay. Palakasin mo yung karakter mo, yun yung pinaka-the best. Huwag mong sayangin yung oras mo sa pag-PK sa mga walang kwentang gameplay at game style. Gumamit ka ng diskarte, yun ang ibig ko sabihin. No? So, yun, para to kay Valiant Reco, no? Tapos, ang PK tip ko pa, guys, sabawa, may PK talaga, or alam mo yun, clash ng PK sa nagkatuwaan, PK talaga. Guys, unang-una, wag kang lulusob ng PK na wala kang buff. Yun ang number 1 mong gagawin. Grab kayo ng backer nyo, ay ng buffer, tapos, syempre, tawag ka rin ng backup kung sakali, kung meron mang online. Ngayon, kung magbibida-bidahan ka, PPK ka ng lalaban ka sa isa o dalawa na alam mo namang imposible kang manalo, magsasayang ka ng oras doon. No? Ganon. Tapos, ano pang PK tips, guys? Lagi niyong tatandaan sa PK, merong mga kontrapelo or merong mga diskarte. Halimbawa, kunyari mage ka, ang kalaban mo is melee or Dark Lord or tawag dito, Dark Knight or GL. Huwag ka guys tatangkin ng tatangkin. Poke mo ng ipoke. O bawa, batuhan mo ng skill. Atras ka konti. Although, kapag hindi masyadong malaki yung gap nyo sa power, madidiskarte mo sa pagpatay yun. Matatalo ka lang talaga doon kapag alam mong sobrang laki ng gap nyo. Kasi minsan, pwede ka nilang ma-one hit sa one skill lang. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. Baka ma-one hit ka nila sa one skill. Sayang naman. Talagang masasayang yung ano mo. So, yun, sakto pala. Meron pala tayong 3v3. Laruin natin habang nag-ano tayo ng PK, no? Sakto to. Tapos yun, guys. Siyempre, unang-una, diskarte, no? PPK ka. Mabap ka. Tapos diskarte sa map. Or di kaya, kung meron kayong pwedeng yung makunat sa inyo, punta muna dun sa PK area, mag-summon, mag-guild summon, alliance summon. Ganun diskarte.
Hindi yung PK ka lang ng PK ng, alam mo yun, PPK ka lang ng patanga, wag mong gagawin sa pagpipk yon. Okay? Tulad ito, halimbawa 3v3. O, kunyari, alam mong range ka. Huwag kang tatangki, syempre. Kumbaga, ibig sabihin, huwag ka masyadong tumakilala pag alam mong malakas yung kalaban. Okay, ito, tingnan nyo yung level. O, tulad yan, halimbawa, 769. Ba't mo haharapin ng harapan yung 769, yung 721? Pwede namang, pag range ka, pwede namang, distansya ka, tapos, kaya mo kung meron kang kampi na medyo makunat, yun ang patank mo, ganun ang diskarte. No? Wag kang lalaban sa PK ng alam mong luging-lugi ka. At kailangan mong tanggapin din sa PK na kapag yung kalaban mo talaga ay sobrang lakas, wala ka talagang magagawa doon. Yun ang ibig ko sabihin. Pag meron kayong ka-PK na talagang imba, na mahirap talagang talunin, so wala talagang magagawa doon, guys. No? Yun ang tapos tulad niyan, minsan, hanapin nyo rin yung alam niyo, tulad nito, 3v3, yung inuna natin yung elf. Bakit? Kasi medyo malambot yun ng konti. Huwag niyong unahin yung player na alam niyo, kambawa, may Dark Lord or may BK na makunat, 'di ba? So huwag niyong unahin yung mga ganung player. Tulad nito, tulad niya mage, 'di ba? At range din kayo, yan ang uunahin niyo palagi, yung mga range na malalambot. Nakauwi tuloy. Tapos yung pa guys, pag dito sa 3v3, no? Lagi niyong titingnan kung saan tatakbo yung kalaban niyo. Halimbawa, may nakita na kayong regen kunyari. Tapos alam niyo kahit na puno pa buhay niyo, pag alam niyo yung kalaban niyo pwedeng kumuha ng regen, kunin niyo na. No, kahit puno pa buhay niyo, okay lang 'yun. Kasi ito mga buff na to guys, bawa attack buff. Kunin niyo na siya para magpalit ng buff, baka sakali maging regen. So ganun minsan ang mga diskarte, no? Gagawin nyo lagi ng diskarte ang paglalaro. Wag yung puro, alam mo yun, yung lusob patanga. Minsan ganun ang nangyayari. Kita nyo yan. Minsan, tulad nyo tong kalaban natin guys, parang ang taas ng level niya, pero kita nyo naman, parang ang lambot nilang maglaro. No? Or wala sa diskarte, ewan ko. Tinan mo, tinatangki ko guys, ano level na itong BK na to? Tinatangki ko. Tingnan natin. O, si 721, tapos tinatangki natin, ano lang ba level natin? 'Di ba? Kita nyo naman. So, yung pa isang sinasabi ko na sa PK or sa PVP guys, hindi laging basihan ng malakas na player kung mataas ang level. Gaya ng example ko sa inyo ngayon. Kita nyo ba yung tinitira nating BK 721? Ano ba level natin? 671. So, 50 level gap. Pero natatangki natin siya. Itong BK na to. Kung sino man to. Ayan o. Yung clutch outlaw. Sipin nyo kung gaano siya kalambot sa atin o. Oh. Yun lang, nice araw tayo. O, yun ang mali natin. Kakapikay natin na nasalisihan na tayo nasalisihan tayo nung elf. Nice araw niya tayo actually. Galing ng ginawa niya. So, ganun lang guys, no? Pag sa PK, wag puro PK, wag puro atake. Gamit minsan ng, alam mo yun, gamit minsan ng diskarte. Hindi puro attack. Tulad nun, yung elf, di ba? Galing ng ginawa niya. O, bakit nga naman kita atakihin may dragon? So, nadali niya tayo ron. Nagamitan niya tayo ng technique. Diba? Tapos yung bawa nakikipag 1v1 kayo. Mararamdaman nyo naman guys sa ka 1v1 nyo rin talaga minsan pag makati masyadong bawas Pag alam nyo kaya nyo tangkihin at hindi. Naiintindihan nyo ba yung ibig ko sabihin? Tapos yung paggamit ng skill nyo guys, lagi nyo ita-timing, no? Isa pa yun sa lagi nyo ita-timing, huwag kayong gamit ng skills. Meron mga skill na pwedeng hindi naka-autoplay, no? Pwedeng hindi naka-autoplay yung skill, huwag nyo i-autoplay. Ganun ang gawin nyo. Huwag nyo i-autoplay lahat ng skill. Kung kaya nyong i-manual yung mga skill nyo na alam nyong pwedeng i-manual at hindi naman kayo lag, no? Kung mabilis yung unit nyo, huwag nyo lahat i-autoplay guys. So ano pa ba? Ano pa bang magbigay kong PK tips? Guys, maraming elements kasi sa, tulad ng sabi ko sa inyo, no? Hindi porke F2P is mahina sa PK. Yung DL na inano natin, na tawag rito na review, guys, hindi spender yun Ano yun, hindi siya nag-spend siya siguro paunti-unti, pero hindi siya talagang spender. Pero nakita nyo naman yung account niya, di ba? Solid. Ganun siya mag-build ng character niya. Di ba? So guys, tatandaan nyo, napaka-importante ng mga buff, no? Ito ng pinaka talaga. Isa sa mga pinakamagagandang gagawin nyo guys, kumuha ng buff. Kung iniisip nyo na walang kwenta yung buff, tulad niyan dragon, pinabayaan na naman natin.
Ayun, buti nakuha ng kampi natin. Isa yun sa ano, huwag niyo pababayaan Dragon, guys, kasi yun ang pinaka ano rito eh. Pag mas timbang yung Dragon sa inyo, mas malaking chance yung manalo. Okay? So hindi ko alam ba't ang lalambot itong kalaban natin, guys. Yung 769 yung wizard na yun, oh. Napakalambot para sa akin, tingin ko. Ito ring bigay na to, oh. CP mo 50 level gap sa atin to, ang lambot. Katulad yan, guys, oh. Focus fire. Crystal. So pag ganito rin, guys, nasa crystal kayo, hayaan nyo silang paluin kayo. Focus lang kayo sa crystal, kahit ano mangyari. Focus sa crystal, focus sa crystal. Matatamaan din ng iuwing nyo yung mga kalaban nyo eh. O, so yun, easy win, di ba? Nag-rest din yung kalaban natin, oh. Tataas ng level. Ganon tayo ka-level gap. So, sana, kay Valiant Reco, makatulong sa kanya yung mga PK tips natin. So, meron pa tayo isang game. Tara, tapusin pa natin. So, guys, ganon lang ang, ganon lang ang diskarte sa pag-PK. Una, diskartehan nyo. Guys, ito, tuturuan ko kayo ng mga diskarting pang F2P, no? Gaya nung inanong sa inyo. Sipagan nyo talaga yung, sipagan nyo yung mga events. O gaya ng runes, okay? Itong runes, sipagan nyo. Slate, sipagan nyo rin. Lalo na kung bago pa lang yung, gaya sabi ko sa last video natin, pag bago pa lang yung Ethereal Pack sa server nyo, guys, samantalahin nyo na. Maniwala kayo hindi. Kahit wala pa kayong Fluorite Core, araw-arawin nyo siyang kunin. No? Kunin nyo yung ranking, kunin nyo yung unbound. Kasi pag bagong server pa lang, madali pa eh. Yung mga farmer ko nga dati, guys, na na tawag dito, na farm ko eh. Pinapasa ko pa sa AGL ko, yung buffer ko, kumukuha pa yon ng unbound sa portal. Kahit yun lang kunin nyo, yung 4 pieces na unbound sa portal, makuha nyo lang siya per day. Napakalaking tulong sa main character nyo yun. Okay? Ano pa tip ko sa PK? Guys, pag mag-PK kayo, yung element nyo, gamitin nyo yung attack. Eto, nakalimutan nating ilipat, no? Pag mag-PK kayo, guys, syempre, switch kayo sa attack element, nakakadagdag din ng bawas to. So, nakalimutan kong gawin yon. Galing kasi to sa galing to sa kundun eh. Galing to sa kundun eh. Hindi natin na bago, no? Ano pa? Ibang PK tips na mabibigay ko sa inyo. Yung apps ng mga para tumaas yung power niya, mga F2P, no? Yung apps ng mga wag niyo kakalimutan to, yung mga apps ng mga tulad to, may bago na yung Glory Reset, pwede nang i-apps. Kahit i-apps nyo lang guys siya ng paunti-unti, wag niyo pilitin, wag niyo isagad gaya ng iba kasi kung mahirap naman talaga mag-farm ng bless. Ganon, wag niyo nang ibenta yung mga bless niyo, i-try niyo na siyang i-apps dun sa mga gamit niyo at wag kayo mag-apps ng lag, no? Para hindi masayang. Okay, so yung dailies, wag niyo kakalimutan para sa ACC upgrade nyo guys. Napakalaking bagay ng dailies, no, yung Warrior Quest. Para makapag-level up kayo ng ACC level nyo araw-araw, malaki rin na itutulong yan. Ano pa, inlay guys, priority nyo yung inlay hanggat maaari, no. Sana ma-level 12 nyo kagad yung mga, actually ito yung pinakamahirap buuin sa mga F2P. Hanggang ngayon maraming F2P players ang hindi pa naka-max ng fluorite, sa totoo lang. Ang hirap nito guys. Tapos yung dissension, asan na ba yung dissension? Meron ding dissension, no? Kunin nyo rin siya palagi. Pasukin lang natin itong endless sea, baka di pa tayo kompleto. Guys, ito endless sea guys, wag na wag nyo yung pababayaan. Everyday, pumasok kayo rito 5 times a day, no? Ganito lang, give up nyo lang siya sa territory nyo. Tapos pasok kayo, kung wala kayong masyadong oras, kuha kayo kahit 10 pieces. O kung kaya nyo 20 na, ano yun, 20 na mine, mag-mine kayo ng 20 para kahit papaano makaipong kayo, no? Sa ranking. Kuha lang kayo guys, araw-araw 5 times a day para maka 20 kayo per day ng runes. Huwag na wag niyo pababayaan tong endless na to guys. Nakita niyo naman yung video natin sa runes, di ba? Kung gaano karaming stats ang naibibigay nito. So wag na wag niyo tong kakalimutan. Ano pa, sipagan niyo rin mag-Vulcanus. Kahit na lagi kayo napipike, ang gawin niyo sa Vulcanus, priority nyo lang yung pagkuha ng card, no? I-priority nyo yung pagkuha ng card sa Vulcanus. DTR guys, lalo pag bago pa yung server nyo, huwag nyo siyang katamaran. Lahat ng mga event, ibig sabihin in general, na alam nyo may mapupulot kayong mga items, huwag nyo katamaran. Yun na lang pinaka the best na tip ko sa inyo. Para maging matibay kahit papano yung character nyo sa PK. Tapos syempre nga, aaralin nyo nga, manood kayo sa YouTube ng mga videos para makakuha kayo ng mga tips, no?
aralin nyo yung mga dapat para sa class nyo. Okay? Yung mga alam yung items na dapat sa class nyo, yung fluorite, kung anong build ang dapat. Napakaraming YouTube videos, guys. Manood kayo, makakatulong talaga yung mga YouTube videos kasi yung mga naggagawa ng content sa YouTube, na-experience nila yung gaya natin, kaya tayo nakakapag-share, no? Hindi naman tayo makakapag-share ng tips kung hindi natin na-experience yung mga bagay-bagay. Kumbaga dati nung new player din tayo, puro mali din na nangyayari. Kaya nga, itunuturo natin sa mga bagong player kung ano yung pwede nilang gawin na hindi natin nagawa dati o mali nating nagawa dati. O yun ang ibig ko sabihin. Okay? So ano pa bang pwede nating ituro PK tips? Guys, yung switching, no? Yung switching ng Guardian. Guys, nakalimutan ko ituro sa inyo, no? Kung hindi naman kasi sa 3v3, 5v5 hindi kayo makakapag-switching. Okay? Pero pag sa PK, sa map, makikipag-PK kayo sa kaaway nyo, kung sino makatrastukan nyo, guys, pwede kayong mag-switching. So, ang gagawin nyo, kung range kayo, pinakamagandang gawin nyo, kahit na hindi kayo range, kahit melee kayo, lalo na yung mga DL, no? Nakita nyo naman yung DL na kapag unang burst ng palo niya, burst damage. Una nyong gamitin sa unang class nyo, guys, is Demon. Pag naibato nyo lahat ng useful skill nyo sa first clash, ng PK nyo, di tsaka kayo mag-switch ng Angel. Pabilisan na lang ng pindot ng kamay yun. Ganun ang mangyayari. Sana matuto kayo mag-switching, no? Gaya ng ginagawa ko. Pag ako kasi nagpi-PK, naka-Angel muna ako, naka-Demon. Pag nakita ko na yung kalaban ko, babaton ko namang skill, sabay pindot ng Angel. Lalo na kung ikaw yung manggagank, no? Kasi, alimbawa guys, nakita niyo yung kalaban nyo. Kunyari, nakita niyo yung kalaban nyo sa map. Huwag niyo muna siyang pasukin. Una niyong gawin, magpabap. Punta kayo sa buffer niyo, pabap kayo. Palit kayo ng Demon. Ngayon, habang hinahanap niyo siya sa map, unahan niyo siya ng bato ng mga skill niyo na naka-demon kayo. Sabay, pag naibato niyo yung unang set ng skills niyo, tsaka kayo switch to Angel ng mabilisan. So, isa yung sa mga tip ko sa inyo. Okay? Sa PK. So, useful yun guys. Napaka-useful ng PK tips na yun. Yung Demon to Angel tips. Okay? Lalo na kung yung mga range, nagpo-poke. Palit kayo ng palit. Ipopoke nyo yung kalaban nyo na melee, Demon muna kayo, batuhin nyo siya ng skill, sabay back, or pagkatapos nyo mag-poke, mag-angel kayo, atras konti, regen konti, ganon. No? Guys? So ano pa? Importante sa PK guys talaga class talent. No? Kailangan talaga, mas lamang talaga sa PK, yung mga naka-open yung mga talent. Isa to sa napakalaking factor ng game, no? Itong talent, super laking factor ng game kasi nandito yung mga skill na extra skill talaga na mas malalakas kaysa dun sa mga normal skill. Yun ang ibig ko sabihin. Lalo na pag na-open nyo ng skill talent nyo guys. Araw-araw kung kaya nyo naman siyang i-ups, ipa-level nyo kahit Diaz lang guys, 20k, 100k siya per day. Ganun lang ang gawin nyo guys. I-ups nyo ng i-ups, napakalaki ng silbi ng skill talent. Promise, nakita nyo naman, sa lahat ng review natin, skill talent, the best talaga. Mostly yun yung nagpapaganda ng, alam mo yun, ng PvP nyo, yung skill talent. Okay? So, yun lang siguro, no? Shoutout din natin yung, may nagko-comment sa atin sa video natin, hanapin ko nga. Parang nasa cross server siya, sabi niya, boss, baka pwedeng pa-off ng PK. Ang sabi ko sa kanya, asan na ba yun? Hanapin nga natin. Ano ba pangalan nun? Meron kasing ka-cross server yata namin siya na ayun nga, na nadadamay siya sa PK, gawa nga na naka-on PK kaming lahat. Ang problema kasi guys, sabi ko nga sa kanya, nag-reply naman ako sa kanya, na ang una kasing nag-PK is yung server nyo. Sa totoo lang dati, hindi ako naka-PK on. Promise, hindi walang halong biro. Hindi ako nagpi-PK on. Nagpi-PK lang ako, gumagante ko pag pinikay ako. Nung ka-PK ko. Okay, hindi ako nagpi-PK on talaga. So nung latest merge at bago na yung ka-cross server namin, grabe lala ng PK nila. As in, alam mo yun, kahit hindi yung malalakas na player yung mga, hindi masyadong malakas na player, yung pa yung mayayabang, alam mo yun, ipapoke ka nga, ganun ginagawa nila, PPK ka, atras, ganun ang ginagawa nila, sinasamantala nila. So ang ginawa namin, na pagkasunduan namin sa buong server namin na, total PK ang gusto nila, ibigay natin yung PK sa kanila. So ngayon, nag-iiyakan sila. Yun ang problema. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Teka, hanapin natin yung comment niya. Hindi ko kasi alam kung saan siya nag-comment
Pero sa totoo lang, naano rin ako sa kanya, no? Na nadadamay talaga sila. Maraming nadadamay sa PK ngayon sa cross server namin. Ang problema kasi namin, guys, pag nag-off naman kami ng PK, kami naman yung mapapalautan ng mga ka-server nila na naka-PK on. So ayoko nang banggitin yung mga pangalan, no? Bakit kasi magbanggit ng mga IGN dito ng mga tungkol sa ganyang issue. So yun lang ang ibig ko din sabihin sa kanya, no? Ang hirap mag-off ng PK kami, tapos kami gagawin nilang pulutan at ipipigay nila. So guys, di ko mahanap yung comment eh. Saan nga ba nag-comment yun? Dali nga. Para may shoutout na rin sana natin siya eh. So hindi ko alam kung nasan siya nag-comment, no? Wala. Guys, di ko mahanap yung comment niya kung saan video siya nag-comment. Last na hanap na. Okay, 12 comments. Paano ko ba makikita lahat ng comments? Wala. Hindi ko talaga makita, guys, no? Pero meron ka cross server namin. Parang Len yata yung pangalan niya. So, nadadamay daw sila sa PK. Which is, ang pwede ko lang masabi is, pasensya na lang talaga kasi hindi kami pwede mag-PK off hanggat naka-PK on lahat ng mga cross server namin. Kawawa din kami. No, hindi kami makakapag-farm. Actually, nakikita ko kasi, minsan pinapanood ko sila, kahit yung hindi naman malalakas na karakter, na player, ang ginagawa nila, sinasamantala nila yung hindi naka-PK on, pinupoke nila. Yung damage nila, tapos babalikan nila, para lang, alam mo yun, maagaw nila yung RD. So, at least, pag naka-PK on kami, bahala kayo. Di ba? So kung gusto niyo kaming ipokpok, okay lang din. Kung mapatay niyo man kami, ayos lang. Ganun lang So yung guys, no? Huling mention ng PK, guys. Unang-una ay pinakahuli. Again, MU Monarch si PK game. Kung hindi ka game sa PK, guys, ako na nagsasabi sa inyo, guys, hindi ito yung game para sa inyo. Okay, kung kayo'y mag-iiyak lang sa PK, hindi ito yung game para sa inyo. Ito yung game na talagang for gamers, patibayan ng loob, paangasan, palakasan mag-trash talk, no? Ganun na, ito yung game na to. So, gaya ng sinabi ko kanina, kung tunay kang gamer, huwag kang mag-iiyak, no, sa PK, gumawa ka ng diskarte, gumawa ka ng paraan, palakasin mo yung karakter mo, mag-PK back ka. So, yun ang pinaka-the best na tip na may bibigay ko sa inyong lahat, kung sino man ang makakanood to. Tigilan nyo yung pag-iyak, hindi nakakalakas yun. Pinagtatawanan lang kayo nung alam niyo yun, nung tinatrash talk nyo, lalo kayo pinagtatawanan. Again, pangalawa, huwag nyo sayangin yung oras nyo na i-PK, yung mga alam nyong naka-autoplay. Sayang lalo ang oras nyo. Akala nyo, ikina-delay nila yon, mali. Ikina-delay nyo yung guys, sinayang nyo yung oras nyo na sila nag-e-enjoy sa pagtulog, sa pagkain o sa pagtatrabaho kayo, binibigyan nyo ng effort na i-PK yung karakter nila na naka-autoplay. So, sayang. Actually, nagsawa nga siya eh. Pinag-usapan namin siya sa GC. Pinagtawanan siya, no? Ayoko magitin yung pangalan niya. Nakita nyo, 'di ba? Nagsawa rin siya kaka-PK dun sa entrance ng Sanctuary 1. 'Di ba nakakatawa? Ganun na nangyayari. Anyway, Zay Gabel to, guys, no? S527, napahaba na naman yung video natin gawa ng PK na 'yan. So sana at Valiant Reco nakatulong yung mga tips ko sa iyo, yung advice ko sa iyo, no? Pinaka the best kong advice, galingan mo sa gameplay, focus sa mga events, iwasan mo yung pag-iyak sa PK. Okay lang mag-trash talk ng konti, sabay balik ka sa farm. Huwag sayangin ang oras sa mga alam mong autoplay ang karakter. Yun lang, Zay Gabel, S527, nag-iisang S527 to, Zay Gabel AGL. Shoutout sa lahat na naglaro ng MU Monarch from server 1 to 700 plus, MU Immortal. PK on tayo, guys. Enjoy natin yung PK, enjoy natin yung game. Kung meron kayong gusto pag-usapan, kahit gaano pa kababaw yung gusto nyo pag-usapan, comment kayo sa baba. Gusto nyo magpa-shoutout, lapag nyo yung IGN nyo, server, guild, kung anong game man nilalaro nyo. Okay? So yun lang, guys, S527, AGL, Zay Gabel, out tayo, guys, out.